Hello guys! Welcome once again to Japes TV. And for today's episode, I would like to share my thoughts about the film Pagtatag, the documentary ng SB19. Yes, finally, nakanood na rin ako with Ate Juvie and CK. From here sa Laguna, I had to travel papuntang Cubao. Pumunta kami sa may gateway, sa bagong gateway. And actually may fan fest na inorganize ang 18. And sayang kasi hindi ako umabot. Dumaan pala si Stel at saka si Ja nung afternoon. Nasa MRT ako ng time na yon. So, sobrang nahinaya ko na nababasa ko sa Twitter or sa X na dumaan pala sila. Plan ko lang naman for today is to drop by sa FanFest kasi nandun yung onesie to release the merch na in-order ko. So, today nga, I will share some pictures. Some pictures here or here. Some pictures na kanina uh, sa FanFest. So, ayun. Hindi ko alam kung saan ako mag-start. Pero, sobrang satisfied ako sa napanood ko. Most of it, hindi na siya surprising sa akin or hindi na siya lingid sa kaalaman ko bilang 18 and follower nila. Sobrang importante for me as a fan na napanood ko yung docu-film na ito. So, it lasted for only over an hour, little over an hour, pero hindi naman ako nabitin. Tama lang na ganun siya kahaba. Hindi siya kulang for me. Nandun naman na lahat eh. Naikwento na lahat. Intended talaga siguro siya for the 18. Mas makaka-relate ka kasi alam mo yung journey na tinahak nila during the pagtatag era. Share ko lang siguro yung some takeaways ko. The entire pagtatag journey or pagtatag era ng SB19, they all had 18 na concerts na held. Sa Araneta Coliseum, 4 na agad yun. Kick-off 2 days yun. And I was able to attend only one, the day one. First time, nanood na naka-VIP standing. And after nun, sabi ko, hindi na talaga ako uulit. Para na talaga siya sa mga bata. Malalakas pa. Imagine you will be standing there for long kasi may sound check pa. Exhausting ang concert ng SB19 kasi from start to the end, grabe talaga yung energy level nila. Grabe yung na-exude nilang energy sa performance nila na as an audience, kasali ka talaga and you have to be energetic din para makasabay kasi mapapasabay ka talaga ng pusa. Iba yung performance level. VIP standing is not really for me. Kaya sa mga succeeding nila mga concerts and events, kahit upper box na lang ako, okay na sa akin kahit dyan. As long as I'd be there to support them. And hindi lang ganun kasi pahirapan din talaga makakuha na ng ticket ng mga events ng SB19 kahit Gen Ed pa yan. Yung 4 na Araneta Coliseum nila, 3 of those na attendan ko kasi sa kick-off, isa out of 2. And then sa finale, I attended both, day 1 and day 2. And then they had the nationwide tour, and then international tour. Actually, hindi lang siya supposed to be 18. Kaso yun nga, nagkaroon ng mga cancellations, diba? Especially yung mga Asian tours nila. Sakto, 18 yung fandom. So, parang sinadya. Ang pagtatag-ira nila na journey, naging literal talaga siyang pagtatag nila. Tatag as in strengthening. For sure, after this era, they will be stronger than ever dahil sa mga pinagdaanan nila na-showcase naman sa film. Kung matapos mo ng screening sa cinemas, I hope soon mapalabas siya sa Netflix or any other streaming platforms para mas maraming makanood. Ito lang yung mga some takeaways ko about the boys, no? Number 1, sobrang hands-on nila sa ginagawa nila, sa craft nila, sa concert nila. Although may mga tao sila, pero grabe yung involvement. They're part of the brainstorming sa concept. They would suggest kung paano mas maging better yung performance nila. And then, number 2, sobrang taas ng respeto nila sa audience nila. Hindi sila yung magbibigay na ng putyo-putyong performances. Kailangan na perfect nila yung ipe-perform nila. Kahit ano pa yung pinagdadaanan nila, they will make sure na ang performances nila hindi affected. Kahit may sakit pa yan, they will still push through. And then number 3, very collaborative sila sa team nila. They work together. Kumbaga na ma-maximize yung skills ng kanilang mga tao at the same time. Yung skills din nila, nagko-contribute sila. And by that, mas naging bongga yung outcome, mas naging superb yung performances and show nila dahil doon. Kung hindi lang collaborative actually, grabe yung appreciation sa team nila. And sa film nga, you see how much they love yung dancers. Isa yun sa sobrang touching moment. Usually, pag sinabi mong backup dancers, parang hindi naman ganun sila ka-significant. They're making sure na
ma-feel ng mga kasamahan nila na kung gaano sila kahalaga. Hindi lang yun, hindi lang nila pinapafeel. Totoo naman talaga na grabe yung nakakontribute sa kanila ng W3 or Scouts. Mas bongga yung performances nila kung kasama nila yung Scouts. Sobrang saludo sa work nila together as a group. Aware naman tayo na hindi sila nakasama sa international concerts ng SB19. Kaya kahit ako nang hinaya ako noon eh. Kaya nga, I wish na sa next international concerts ng SB19 or performances, kunwari, Coachella, I hope talaga na makasama nila yung W3 mag-perform kasi that will be explosive. Next, i-share ko lang din yung mga na-observe ko sa boys individually sa film na to. Number 1, si Justin. Si Ja. Sobrang sweet lang si Ja, di ba? Pero sa film na to, makikita mo na yung mature side ni Ja. Hindi siya corny dito. Makikita mo yung maturity niya in terms of sharing his thoughts. Makikita mo talaga yung pagiging hands-on niya sa mga performances nila. Hats off to Ja. Next, si Ken. Si Ken na sobrang tahimik lang lagi, no? Pero sa film na to, thankfully, marami siyang exposure and marami rin time siyang nakuha ng statements. I really love the depth of this person, of this man. And makikita mo rin talaga yung hands-on siya during their performances. I mean, during their rehearsals. He's sharing his suggestions din talaga. Lahat talaga sila may nakakontribute. Next, si Pablo, no? Siya talaga yung tipo ng leader na gugustuhin ko. Siya yung leader na hindi takot ipakita yung mga vulnerabilities niya kasi trust the people around him or the people that surrounds him. And dahil doon, no, kahugot siya ng strength sa mga taong kasama niya, especially sa boys, sa kagrupo niyang SB19. Kaya Pablo, grabe, pagpatuloy mo yung ganyang type of leadership mo kasi you can't do it alone. There will be times na mapapagod ka din talaga and mababurnout. You just have to trust your team na they'll be able to help you. And then si Justin talaga yung tipong sobrang appreciative na tao. He knows yung mga sacrifices ng mga fans, yung concern niya sa fan na go extra mile to support them. Kaya as an 18 talaga, alam mong pinapahalagan ka nila bilang fans nila. Iniisip din nila kung ano yung mga sacrifices natin and yung mga magiging effects sa atin ng mga pangyayari. Parang part na rin tayo kasi ng family nila. Sobrang sobrang nakakatuwa yung bilang fans. Sila yung idol natin pero they are thinking of us too and our welfare. Just my forever bias record talaga. Finally, si Stel. Alam naman natin si Stel is yung sunshine boy ng SB19. Dito sa film na to, sobrang naging evident talaga yung pagiging sunshine boy niya na naman. So, many times na kita sa film kung paano lighten up ng mood. Ang laking factor nun para magpatuloy ng boys. Yung journey nila maging masaya at hindi lang puro stress or anxieties. Kailangan din nila ng mga light moments. And kudos to Stel kasi ang galing niya sa part na yun. I mean, natural naman sa kanya na ganun siya. Kaya sobrang perfect match talaga nila lahat. Kasi may mga bagay-bagay na nafe-feel ang bawat isa sa role nila sa team. Yung energy level ni Stel, grabe, ang taas lagi. Sobrang contagious. Kaya naha-hype niya rin yung mga kasama niya eh. Saan ka humuhugot na ganyang energy, Stel? Yung impact ng songs ng SB19. Actually, hindi lang ng songs nila eh, yung pati yung life story nila. Siya, from different walks of life. May Gen Z, millennials, even yung mas older generations, mga senior citizens na ngayon, naging fan nila eh. Different demographics din. May mga locals from the Philippines lang, mga kababayan natin. So they have also international fans and nakarelate ako dun sa OFW. Pag OFW ka, malayo ka sa family mo, escape nila or para mabawasan yung lungkot nila is yung music ng SB19, no? So for me, ako din, although hindi naman ako OFW, pero I live away from my parent from the province. Kaya yung naging pastime or naging escape ko din talaga sa loneliness. I mean, ang isa sa nakakatulong talaga sa akin, yung music and also yung mga vlogs and stories ng SB19. And also yung mga may anxieties. Sobrang laking bagay nun na maraming natutulungan ang music ng SB19 na mag-heal sila from their anxieties. Especially sa atin na dumanas ng pandemic. Sobrang grabe yung anxiety ng time na yun. Ang lagi kong sinasabi, no? Pero ulitin kong sabihin ulit. Once you know the background or the story of SB19, the least that you can give them is respect.
You may not like their music or their sound or their story, but their dedication, hard work, and passion towards their craft, grabe, hindi matatawaran yun. Bukod pa sa napaka-talented talaga nila. So yun, ang saya lang na nagkaroon tayo ng snippet ng entire journey nila sa pagtatag era through this film. And na-feature din yung iba-ibang songs nila. From Dream Zone, syempre Gento, I Want You, Ilaw, Liham, and Freedom. Just like Stel, no? I mean, when I first heard their entire EP, sobrang ang nag-catch talaga ng attention is yung Dream Zone. Nagkaroon pala sila ng dilemma kung ano yung naging career single nila. And I'm so happy na Dream Zone was also considered aside sa Gento, syempre. Kasi yun talaga yung pinaka-favorite track ko sa... I mean, hindi naman favorite kasi yung naging favorite ko talaga yung mga ballads. Yung Liham tsaka Ilaw. Pero yung Dream Zone kasi, yun talaga yung nakaka-capture ng attention ko the first time I listened into all their songs sa pagtatag EP. Although hindi naman siya naging career single nila, I'm so happy na sobrang naging successful ng EP dahil sa Gento. Gento hanggang dulo. Gento hanggang next year. Kahit may simula at wakas na. I also wonder, no, if ever Cream Zone yung naging career single nila, ano kayang nangyari. Pero anyway, hindi ko yun ipagpapalit sa success na natamo dahil sa Gento. By watching the film, mas na-solidify yung pagiging fan and love ko sa SB19. There are times na lumuha talaga ako sa film kasi na-realize mo na nandun ako nun eh. Especially nung anniversary concert nila. They did their best para maging happy ang 18. Pero sila pala, grabe yung struggle nila. Grabe yung pinagdadaanan nila ng time na yun. Sobrang special nung anniversary concert nila eh. Nagkaroon sila ng live na show break. And sobrang tuwang-tuwa tayo doon. Pero at the back pala, grabe na yung pinagdadaanan nila. That time kasi hindi pa natin alam yun. Grabe yung yung kurot sa puso ko nun. Ganon sila ka-professional. Ganon sila ka-driven para mapasaya tayo. I feel so loved by them dahil sa gesture nila yun. They had to endure the pain para lang matuloy yung show for us. So, tapos na yung pagtatag era. Next is simula at wakas na, yung third installation or the last of the trilogy. Yung una is Pagsibol, Pagtatag, and then yung last, which is upcoming, is yung simula at wakas. I know na sa lahat ng mga pinagdaanan nila during this pagtatag era, sobrang ready na nila para sa simula at wakas. Their comeback will surely be explosive and it's gonna be fresh, definitely, and it will be bolder. I hope it will conquer more territories for P-pop industry and for the OPM. For sure naman sa simula at wakas era nila, magkakaroon sila ng world tour. So I manifest this time makasama nila yung W3 sa lahat ng performances nila. And I pray and I hope na mas bigger na yung mga venues na pag-perform nila. Aside siyempre sa US and Canada, I hope masama na din yung Latin America, no? For example, Brazil or di kaya Mexico. And sana meron din sa Europe, like UK and also Italy. And then sa pagbalik nila dito sa Asia, aside syempre sa mga cities like Dubai and Singapore na lagi nila pinupuntahan. And then last time, Japan. Sana this time matuloy na yung Thailand. Sana mabisita din nila yung Indonesia again. And why not go to Malaysia? And also, syempre, this time South Korea. Sama na din nila. And why not China, no? Kasi I think they're also getting recognized there or nakikilala na rin sila doon. Pray for massive success sa simula at wakas nila. Pero whatever it is, I hope na I'll be here as a fan, as an 18. And sana, ang hiling ko lang is makakuha talaga ako ng ticket sa kanilang kick-off concert. And also sa pag nakabalik sila kasi sobrang hirap na talaga makakuha ng ticket ng SB19 concerts. Nakapunta na ako once ng Philippine Arena dahil dun sa AAA performance or Asian Artist Award. Nandun nag-perform at naka-receive ng award ng SB19. Pero sabi ko, hindi na ako babalik doon. Pero kung SB19 ang mag-hold ng concert doon, then definitely, I will come. I will go there. I'll be back to Philippine Arena. And I think they'll be able to
And I believe they'll be able to feel the entire Philippine arena. I'll go there, ano or wherever pupuntahan ko para samahan nyo. So yun, thank you so much guys, and I hope mapanood nyo rin yung pagtatag documentary. Thank you so much for watching, and this has been Japes, and bye for now.